today we have our activity called She. Ano nga po ang ibig sabihin ng She? Spirit-filled, happy, and empowered. Yan po ang prayer natin for all of the women in this place today. So, para sa ating kwentong day by day nila mama, tita, at ate, ngayong umaga ay magkakakwentuhan tayo tungkol sa buhay ng ministry experience kasama ang mga very special ladies of day by day. Unang-unang pulo ang kasama natin ay ang aking ina. Si Ate Wendy Paras. Please take your seat, Mom. Next po, ang ating worship head, si Ate Joy Monsalud. She is our resident music expert. Last but not least, we have our dancer for all seasons. Ang Queen ng Kalo, Ate Winnie Concepcion. Hindi nila ako sinabihan ng white tema today. On black and white one time. Okay, good morning po mga mommy and ate. How's everyone doing? You're fine, Mom? Sure? Kahapon pa niya ako tinetext na kinakabahan daw siya. Okay, we will have a very thought-provoking, inspiring, and encouraging talk today. Are you ready? For question number 1. Okay, question number 1. Mommy and mga ate, paano kayo nag-start sa ministry ng day-to-day? Kwentuhan niyo naman kami, ano ba ang itsura noon ng church? Sino mga kasama niyo and paano kayo nag-decide to commit your time and energy to serve? Anyone can go first? I'm going to start. Ready siya. 25 years ago. Wow, 25 years ago. Mahaba-habang istorya. Okay. We joined Day by Day, mga 1999. We came from the Middle East, sa Panginoon, and we were already serving the Lord sa Middle East. So when we decided to go home for good, bale, meron lang na kami sinalihan na local church, maliit na church. Sa kapatid ko po. And then, later on, nakilala namin si Pastor Ed. So we decided to join Day by Day. So anyway, to cut the long story short, gusto ko talaga mag-ministry. So I prayed for it. Pinag-pray ko po talaga ang ministry. Sabi ko, Lord, gusto kong mapasali sa women's ministry ng Day by Day. Pero, nung nakikita ko ang Day by Day is maraming members, ganyan, nag-a-attend kami sa Shangri-La. Were you already there? Wala pa, si Winnie. Ano? Sino po yung mga nasa Shangri-La, day by day? Although, sa ano kami nag-start mag-attend sa Greenbelt 1, mas nauna yun eh, no? Greenbelt 1, President John, Pastor President. Tapos nun, yeah, Shangri-La. And then on and on, kami sa Kalunod. So anyway, nagkaroon ng women's parang retreat camp. So I decided to join. Wala pa akong friends noon, ako isa. So sabi ko, sali ako sa women's ministry camp. So nung nandun na ako sa camp, ibang grupo yan, inasayin nila yung mga sa mga rooms. So nung sinabi nila na, sama-sama na yung magkakasama sa isang group, nakita ko, binulan nila yung pangalan ko dun sa group. Sabi ko, oh my, sabi ko, saan kaya ako mapupunta? Wala na akong kagrupo. So anyway, pinuntahan ko yung registration. Sabi ko, wala akong room, wala din akong kagrupo. Tapos sabi nila, sige, hanapan ka namin. Nung hinanapan na nila ako, alam niyo saan ako napunta? Sa mga leaders. Kaya Piloida, Bernardino, kay Gina Natabali, who's a very good friend of mine up to now. Si Ate Lucy Parola, they're all good friends of mine. So anyway, that was the start of my ministry. Na-involve ako doon sa pagiging pasipa, sa mga pagbibigay ng mga giveaways on that day, kung ano. So I got really involved until kami ni Gina, naging close kami. So lagi kami nag-i-standby sa Makati Cinema Square, doon sa may lobby. Sabi ni Kuya Joey, lobby din na kayo pangalan-kalan dito. Halika nga, tulungan niyo nga ako dito sa work. So meron kami mga inayos na files doon sa Calhoun, 3 months, and then later on, na-involve na ako sa office. Pinabalik kami ni Kuya Joey sa office. Sabi niya, dito na lang kayo sa office. So anyway, si Gina,
got into engineering department, ng day-by-day, lahat ng construction, lahat ng mga pangangailangan ng ano. Hanggang sa nalipat na tayo sa Folk Arts Theater. So doon, and then, I joined the office hanggang sa, nung wala na yung nag-assist kay Kuya Ed. So, nagkaroon din ako ng chance to work for Kuya Ed, kay Kuya Joey, who is our finance administrator, and Kuya Allen, who is our administrator for ministries. So, up to now, naman, nung pandemic kasi, kami mga staff, we were requested to resign. No, kasi syempre, hirap din ng church noon. But then, up till now, nagsiserve pa rin kami as volunteer workers. No? I'm still involved in the office. Once in a while, we are called to, to do things like the forthcoming anniversary. So that's how I was able to join the ministry sa Dayton. Wow, 25 Yeah, years. tama. Alam natin ang 25 years for the Lord. Wala pa yun. May isang tanong lang ako, ma'am. Follow-up question. Nasaan na yung mga nagbura ng pangalan mo? Trust lang. Joke lang. Joke lang, joke lang. Actually, sa totoo lang, hindi ko sila maalala. Hindi ko na nakita their faces. Binulan ni Lord talaga yun. Everything works naman for the Maybe they were Lord. barkadas, no? Yes. Barkadas sila that time. And then the Lord really, that's His plan. Yes. Siguro, I prayed for my ministry and He put me at the right place. Correct. So, I thank God that, Joke lang po yun, ah. Joke lang. Hindi, joke lang. Baka nandito, joke lang. Hindi, mami, question lang. Kasi you also came from a corporate background. How would you say that? How would you say ministry life is different? A full-time ministry life is different from corporate life. I'm sure a lot of us po here are employed in a company. How different? Actually, kasi ang ministry is rewarding in the sense na, siyempre, spiritually, iba yung benefits na bibigay sa'yo. And sa corporate naman is also equally rewarding in terms of mga natututunan mo. No? I worked in a bank sa Middle East and then, yun, dito sa Philippines. Rewarding. Anything we do for the Lord is rewarding for our spiritual souls. Amen? Yes. Okay, sino pong next sa atin? Si Ate Winnie na. Ako na. Akala ko taga-agree lang ako dito. Tagatango. Anyway, so parang mas mahaba ako kay Ate Weni. Nag-start po ako 1994 after ng youth camp na Take It, Take It. So after ng youth camp, nag-church na po ako sa Leon Ginto. Okay, so dun sa Leon Ginto, syempre mag-isa lang din po ako noon. Tapos napabarkada ako sa mga youth and that time nag-start naman yung Kaloob. So nag-attend ng mga seminars, mga training, ganyan, hanggang syempre, siguro nandun talaga yung heart ko sa music, sa arts, sa dancing, ganyan. So hanggang pa-attend lang, syempre may yayain pa noon, 'di ba? Kasi nga parang ako lang ganyan. Tapos siguro talagang yung passion nandun. So attend lang ng attend, yung ganyan, hanggang ang una ko pong naging part sa Kaloob ay rondalista. So nagtutugtog ako ng rondalya. Tapos hindi pa talaga ako nagsasayaw, walang background ng dancing talaga. So talagang si Lord po siguro yung, dahil nakita niya siguro yung heart na nandito yung interest ko, gusto ko talagang mag-serve. So simula po noon, talagang Kaloob yung naging ministry. And ayun nga, parang wag na po nating ibilangin kung ilang taon na. So sabi nga talagang parang inugatan na dito sa ministry na to. Pero sobrang blessing, sobrang yun, rewarding. Hindi maipaliwanag yung joy pag nandun ka. So yun, dun po nag-start yung ministry ko. And hanggang ngayon, kahit nga yung sinabi ni Ate Weni na nawala man po kami sa full-time ministry, nandito pa rin po kami sa mga ministry na mahal namin. And yun, kahit na volunteer, parang ang pakiramdam po namin namin sama na po talaga sila kasi magkakasama po talaga kami full-time pa rin. Kasi talagang buo pa rin po yung binibigay namin sa ministry. Thank you, Ate Winnie. Ang tanong ko naman sa'yo,
Tagal mo na, no? Like, tagal mo na. Like, more than 25 years ni Mommy. Were there times that you felt weary or parang nakakasawa? May ganun bang nangyari? Yes, siguro hindi naman maiiwasan, lalo na nga naging may mga anak na rin. Dito na kami kakilala ni Kuya Randy, dito na kami, kumbaga dito nag-start, tas hanggang ngayon may mga anak na rin. Lalo na pag nung nagkaanak na, di ba, syempre hati na rin yung attention mo. Tas may mga times na parang, yun talaga, di ba? Yung parang may mga times na pipili ka talaga na sa bahay ka lang ba or sa ministry. So, hindi naman naging mahirap. Kasi yung support system ng yung family nandun. Like, nung time na nag-start pa lang kami ni Kuya Randy, nakila mami kami, sobrang supportive po kasi si mami. So, naiiwan talaga namin. Yes. Kaya Supportive mother-in-law. Opo. Yung pagkailangan namin ni Kuya Randy umalis dahil may gagawin, hindi na po kami kailangan magsabi sa kanya. Alam na po niya kaagad yun. Kaya, praise Dapat the nandito Lord. po si Mommy Glo, di ba? Thank you, Ate Winnie. It's your turn to shine, Ate Joy. Good morning po. Ninong ko po kasi yun, kaya nag-start po ako sa Day by Day as a radio listener lang. As in, pero super regular. As in, every morning, part siya ng routine bago pumasok sa school. Teacher po ako before. And then I heard na nag-o-offer ang Day by Day ng DPP, Kaliwanagan class. Kasi may ministry po kami dati sa church, pastoral and music. So dahil parang idol ko po talaga si Kuya, hindi ko po pinalagpas yun. So nag-enroll ako. Sa totoo lang, ako lang po yata ang non-day by day doon sa klase. So yung first batch po ng DPP. Tapos ni-require ni Kuya, pero wala po akong planong mag-transfer sa day. Talagang gusto ko lang mag-aral under him. Tapos ni-require bigla ni Kuya na lahat ng nag-enroll, dapat merong participation sa mga satellites. So ang pinakamalapit po sa amin yung North, sa may QCs, sa Circle. Tapos, ang tagal-tagal ko na po doon, mga 2 years na. Wala pong tumutugtog. Hindi po ako nagsasabi na tumutugtog ako. Binuking po ako nung aking sister na eto po, tumutugtog yan. Hanggang napunta na po doon. Hanggang after 2 years, tsaka pa lang po ako naka-attend sa Makati Cinema Square. 2 years na po ako nag-aaral sa DPP. Tapos, nakikita ko yung mga nagpa-practice pag break namin. Sabi ko, ang gagawin, hindi ako pwede rito. Sabi ko gano'n. Tapos, nung nag-start na po, nung kinuha po ako ni Kuya Raymond, anak si Mami rin, di ba? Si Mami Glo, laging mababanggit. To handle the choir ng Day by Day. Nung una, hindi ako decided. Kasi ang ministry ko po sana talagang yung teaching, educ, and pastoral. Kaya lang po natulak po ako natulak sa music. Hanggang ngayon. Kaya parang nung kinausap po ako ng ating kuya para mag full-time, sabi niya, ano pa ang gusto mong gawin? Sabi ko, Kuya, miss na miss ko na po magturo. Sabi ko, kasi parang first love ko po talaga ang teaching. So, pero after ilang years, tsaka po ulit, ngayon parang nag-open si Lord ng opportunity para mabuksan uli yung aking love for teaching. Pero siguro will po ni Lord na mapunta po ako sa music. Hindi ko rin po alam kung bakit, pero plano nga ni Lord. Ang natutuhan ko po sa ministry, yung mag-surrender kay Lord. Kasi minsan may iba akong gusto, iba yung plano. Pero kung saan tayo ilagay ni Lord, doon susunod. And then may tamang timing naman para sa
ibang bagay. Kung saan, eksakto naman po yung aming reflection last Thursday, the Lord is not slow. Hindi siya nade-delay. Kasi ang timing niya, perfect lagi. So, siguro sa pananaw ko lang siya late, pero I believe the Lord's timing is always perfect. Amen. Kaya kung saan niya ako inilagay, ang sabi ko lang, Lord, kung saan, kung ano, susunod ako. So, ayun po. Amen. Ang matututunan po natin sa story ni Ate Joy is the keyword surrender. No, when it's time that the Lord calls you to ministry, He will speak to you in your heart, and all you have to do is obey and surrender. And that's what she did. And now she's still with us, leading our music ministry. Okay, next po. Next question. Next round. Mahirap maging wife, nanay, or breadwinner. For sure, you had sacrifices to make. Meron bang moment na parang gusto niyo nang tumigil sa ministry, like I asked you po earlier? And what made you decide to keep going? Unahin po natin si Ate Joy bilang mainit-init pa. Marami yung pagkakataon. Kasi, lalo na nung pinanganak ko si JC, di ba, parang 6 months pa lang siya, solo parent na ako. Tapos sa folk arts, ang biyahe ko mula QC, may time na na-frustrate ako kasi habang nagdadrive ako, karga ko siya. Ang traffic, alam niyo po ang traffic ng EDSA noon, 3 hours minimum. Walang ways, walang ano. So yun lang alam kong daan. Oftentimes literal, tumutulo ng luha ko kasi nagdadrive ako, karga ko siya, nagtitipla ako ng dede, tapos pagdating ko sa folk arts, dala ko po lahat. May nag-react. Dala ko po lahat, ang kanyang crib, ang kanyang may times talaga po na talagang kaya ko pa ba? Kasi ramdam na ramdam ko po yung pag-iisa noon. Dahil ano ba yung music na yan? So, sobrang challenging lang po talaga. Pero yung staff, ayan po, si JC po parang baby ng buong staff. Gusto nga, dahil kasama ko siya everyday sa folk arts, gusto na nga nilang bigyan ng time card. At saka milk allowance. Kasi meron kaming meal allowance eh. No? Kasi talagang doon na po siya lumaki. So may time nga na radio listeners, andyan na, mag-uumpisa na, wala akong mapag-iwanan sa kanya. Iiwan ko siya kay Ate Flor sa guard. Meron siyang carrier. Sabi ko, Ate Flor, tutugtog lang ako ha. Ito ang dede niya. Ito talagang, tapos babalikan ko siya sa guard after. So, hanggang sa lumaki siya, ganun po, ganun. And lalo na nung mag-aaral siya. So, syempre, single mommy, yung sweldo, panggas lang. Alam niyo yon sa traffic, sa doon pa lang. May nagsasabi sa akin noon, ate, kung sumama ka sa akin dito, hindi ka naman mong problema sa tuition niya. Mga ganyan. So wala ka nang problema. Pero ang daming times na talagang na-tempt ako kasi iba na siya. Ako kasi kaya kong tiisin yung sa sarili ko. Pero pag sa anak mo pala, iba. So, pero talagang dahil nga ang purpose ng aking lilingkod kay Lord, tsaka yung decision para mag full-time, pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Kasi nga, ang dami-dami pong taning sa buhay ko na iniligtas ako ng Lord. So, yung paglilingkod ko talaga bilang tanaw ng utang na loob sa Panginoon. And I was thinking na, Lord, kung ilang taon nga na sinabi ng doktor na hanggang ganito ka na lang, every year, nalalagpasan ko yon. Hindi mo kami pababayaang mag-ina. At nangyari po, alam niyo po, never po kaming pinabayaang mag-ina. Yung doubts na, tsaka fear na tinatanim ng kaaway para hindi ako magpatuloy, lahat yon pinatunayan ng Diyos na hindi imposible. Kaya, glory to God. Glory to God. Palakpakan po natin si Lord. Ang ganda ng kwento ni Ate Joy, no? Kasi
She told us about her struggles as a single mom. Pumapasok dito yung yung hindi tayo pababayaan ni Lord talaga. Like you said, as it says in the word, He who began a good work in us will be faithful to complete it. And you've seen it multiple times in your life, how faithful He is. Ang gusto ko pong tanungin, paano naman pumasok si Wency sa eksena? Chos. Pasok ka daw, Dad. He sends us support systems. Yeah. We need people in this journey of our Christian walk. We are not meant to live alone. So, we can see it in Ate Joy's life. Kasi nga magkakasama sa ministry, parang alaki ng advantage pala pag ganun, na pareho kayo ng ginagalawan, pareho kayo ng ginagawa. So, hindi na siya nagkaroon ng conflict. Parang everything went, smooth. Parang Suabe. ganun. Yes. Praise God for that. Who's next? Who wants to go next? Lagi pangalawa lang. Tati Winnie. Yun nga, katulad nung sabi ko kanina, so hindi talaga maiiwasan na meron kang feeling na baka kailangan may iba kang gawin, yung ganyan. Lalo na nga pagdating sa anak. So, nag-stop po ako sa ministry. Nung nag-Dubai ako, so nagpunta ako sa Dubai, iniwanan ko sila. Kasi parang feeling ko talaga, kailangan may sa amin dalawa. Kasi ngayon, gaya na sabi ni Ate Joy, full-time, hindi naman po ganun kagarbo, syempre, yung love gift. Tapos may dalawa kang anak na nag-aaral, yung ganyan. So nag-decide po, nag-usap kami, so nag-decide kami na alis ako. So nag-Dubai po ako for 5 months. 5 months lang. Yes, parang ganun. So 5 months, doon sa Dubai, ang hirap po talaga, na parang yung katawan mo, hinahanap mo yung ginagawa mong dito, yung ministry. So, sa day by day sa Dubai, nag-ministry pa rin po ako. Every time, yung Thursday night, pupunta na po ako sa church. Kasi kasama na rin po doon yung homesick ka sa family, tapos yung ministry hinahanap mo, buti na lang may day by day. So yung lungkot, pupunta na lang po ako doon sa church. Tapos nagturo ako, nag-ministry pa rin. Kaloob pa rin po yung ministry ko doon sa Dubai. So yung 2 days off, nasa day by day lang po ako noon para mabawasan yung lungkot, yung ganyan. Pero parang sabi ko, Lord, dito ba talaga? Yung parang may hinahanap pa rin ako. Parang hindi pa rin siya, parang pinilit ko lang ba to? Yung ako na lang ba yung nasunod dito sa decision ko na to? So after 5 months, nagsabi na po ako kay Kuya Ed, Kuya, babalik na lang po ako. Yung aside from parang feeling ko, yung hindi rin, parang wala din doon yung... Kasi pwede nga pong nakaka-receive ako ng more financially, pero ba't parang iba yung ganun? Tapos bukod sa ang layo ko pa sa pamilya ko, yung hindi ko pa sila nakakausap dahil ang time difference po mahaba. So tulog na sila, gising pa ako, or gising na ako, tulog pa sila. So hindi ko po sila talaga laging nakakausap. So ang lungkot. So sabi ko, Kuya, uuwi na po ako, balik na lang po ako. Mas iba yung pakiramdam na nandyan, kasama yung family. Kahit na, hindi naman po, honestly, at saka, hindi naman po talaga kami pinabayaan ng Lord. Yun yung parang ko sa sarili ko na, ba't umalis ka pa? Hindi ka naman pinabayaan. Hindi po talaga kami dumating dun sa time na parang, hindi po. Every time na may need kami, sakto lagi po yung pagbibigay ng Lord. Siguro dahil personally na rin po, gusto kong maramdaman. Dahil pagka-graduate ko, nag-work lang din ako for 1 year sa labas and then full-time na po sa church. So siguro dahil bata, may gusto ka lang patunayan, may gusto ka lang sagutin sa sarili mo ng mga what ifs, ganyan. Kaya nag-try po ako. Pero yun nga, iba po yung pakiramdam siguro din. Dahil nakita ko naman before pa ako nag-decide na umalis, nakita ko naman na po na hindi naman kami pinabayaan ng Lord. So pagbalik ko po, nagbalik din ako sa pagiging sa staff. Tapos yung kahit iba pa rin po yung So, yun. Iba yung satisfaction of being Yes, in the oo, church and masaya. serving in the church. We're not saying that everyone has to be full-time,
Of course not. That's her unique story. Pero ang makukuha po nating aral dito ay when you work for the Lord, di ba sabi nga, we work for an audience of one, not for people around us, not for our co-ministry workers. When we give our heart to the Lord, na Lord, sa'yo ako masaya, sa'yo ang lahat-lahat ng ginagawa ko para sa'yo, He will take care of you. Guaranteed. 100. 100%. Yan. Ma'am, ano po ang sa'yo? Anong kwento mo? Ang nag-start sa ministry dito sa Day by Day, si Ed, no? Si Ed. The late Ed. The late daddy. Ay, yun na naman. Anyway, so he started as an artist sa ano, he was invited to be part of parang work project na kailangan nila gumawa ng mga malalaking tarpaulin. Para sa kaloob, I think meron kayong show that time. So he was invited to, kasi siya, by profession, artist po ang aking husbanda. No? So, ngayon, lagi din man akong sumasama-sama sa kanya. So, yun nga, hanggang na-involve na rin ako sa ministry. I didn't have any major challenges sa ministry life, sa family life, kasi kasama ko din sa ministry ang aking mga anak. No? Apart from Ed, si Kate was involved in the music ministry And youth ministry. and youth ministry. At si Kizia naman, at a young age, nagsimula na siyang magkaloob. No? Sila yung mga, ano ba tawag doon sa mga maliliit na mga ducklings doon? Yung mga ducklings. Kudyat ba? Hindi siya hudyat. naghudyat eh. Kaloob siya diretso. Pero yung mga tumatakbo-takbong bata, kasama niya si Sam. Pati si Sam, ganun pa rin kaliit. So until nag-asawa na siya, kaya she had to leave for abroad. Ngayon, ako naman, I didn't have any, I was thankful that my family was all in the ministry. So nung dumating naman ako sa ministry, tapos na yung parang corporate life ko. Tapos na yun. So, na-enjoy ko talaga yung office life, yung pagiging staff, no. I didn't have any, parang hindi ako nagkaroon ng, what do you call that? Yung parang Weariness? change of heart or na umalis, magbago, or change of job. Wala naman akong ganung So I really enjoyed my work. I enjoyed doing work. Siyempre, maraming challenges sa ministry, like when we were at Folk Arts Theater, yun yung pinakamadaming mga activities ng Day by Day. Kasi atin yung place, di ba? So 24/7 atin yung place na yun. So sobrang dami nating activities, kaloob, sa music, no, and other ministries, maraming school, madaming mga Bible studies, and every day nandun kami. Except Monday yun namin day off. No? Pero even then, parang gusto namin nandun pa rin kami kahit Monday. So kinabaan ni Kuya Ed ang aming day off, ginawa niyan 2 days, Monday and Tuesday. No? But we were always there hanggang gabi. Kung pwede, doon na lang kami matulog. Like sila Winnie, doon na natutulog. So yun, I thank God for allowing us to do work for Him. So, and I hope we can encourage other people also, other members Amen. to work for the Lord as well. Wow. I would like to share lang din, no? As Mom said, I used to also be in the worship ministry and youth ministry. Growing up and being with my family in church, it was a very fulfilling experience po, no? Parang iba siya kapag siguro marami kasi tayo nawi-witness ng mga kabataan na ngayon wala sila sa church, walang church life, walang ministry life. And it's so easy to be, yung para bang eaten up by the world. So it's really important that at a young age, maisasama niyo yung mga anak sa gawain sa church, masanay sila na meron din silang sariling circle, they grow up with their fellow Christians. It's a really, really important thing. So we've come to our final question. O, di ba? Time flies. As we wrap up, ano po ang isang bagay na gusto niyong maalala naming lahat about serving God in the ministry? Advice, any words of wisdom para po sa ating viewers today? Sige, ma'am. Okay. Actually, may 3 bagay siguro. Number 3, yung pang huli muna. Ministry is, you can do ministry everywhere, anywhere. Hindi lang naka-confine sa loob ng church. You can do it at home. You can do it at your workplace.
anything that is, wherever and whenever the Lord calls you to do, then that's a ministry, I guess. I mean, it's my opinion, no? And secondly, wag nating i-equate ang pagiging busy in the kingdom as busy with the Lord. No, it is important we should have our own personal time with Him. Amen. Sometimes kasi when you're so busy, you get lost, na nawawala ka, and then nagsasuffer yung spiritual life mo. Parang busy-busy ka sa lahat ng mga gawain, and then nakakalimutan mo na nawawalan ka na pala ng time, personal time with Him. And then lastly, I think we should remember that ministry is something that you do to help other people. Diyan ka nilagay ni Lord to be able to be a helping hand, no? And then we should always remember and not forget that when we do this, we do it for the glory of God. Amen. Yun po. Sabi nga sa Bible, whether we eat or Or drink, drink. or whatever we do it all for the glory of God. Yan po ang Amen. lagi nating tatandaan. Amen. Who wants to go next? Closing si Ate Joy. Parang dito ako mag-agree na lang. Pero yun ang naano ko doon kay Ate Weni, yung pag nasa ministry, lagi kasi nating parang na yung pagiging busy, akala natin yun na yun. So yun nga, pag nasa ministry po tayo, ako kasi sa kaloob, ang lagi kong sinasabi sa kanila, may mga times nga na parang ayaw mong gawin, yung tinatamad ka, or may iba kang gustong gawin. Pag ang lagi ko sinasabi sa kanila, iisipin natin, yung sa ministry, dapat ikaw yung unang magbe-benefit sa ginagawa mo. Kasi anong ibibigay mo kung wala kang natatanggap? So pag ginagawa mo yung isang ministry, dapat ikaw yung unang nabe-bless para meron kang i-share sa iba. So yun po, kung magmi-minister po tayo, ang iisipin natin is ano ba yung meron ako, ano yung makukuha ko dito na pwede kong i-share sa iba. Kasi yun po yung feeling ko. Sa tingin ko, yun po yung talaga doon tayo mas magiging effective. And number 2, wow, may number 2 pala. Baka may number 4. Hindi po yun. Mag-trust, surrender, katulad ng sabi ni Ate Joy. Kasi po, pag natuwa po ang Lord talaga sa atin, hindi niya po talaga tayo pababayaan. So kung nandun po tayo sa lugar kung saan niya tayo inilagay, tas ibibigay po talaga natin yung 100% natin. Surrender everything. Siyempre marami po talaga dyan na madidistract ka. Pero kung isusurrender po natin lahat sa Lord, hindi po talaga siya magkukulang. Magugulat na lang po tayo, biglang may blessing na hindi pa natin sinasabi, hindi pa natin hinihingi sa Kanya. Minsan inilalatag na po niya sa atin. Amen. Ate, I like what you said na yung ano mo ng benefit sa atin. How can we minister to others if we ourselves are not filled? And how can we do that? I believe that we ask the Lord to minister to us. Lord, fill me. Lord, speak to me. Lord, use me as your instrument so that I can be a blessing to all of these people. Maraming times dati sa worship, parang sobrang aga nating gumising dati. Grabe. Like, merong service na 7 ba? Parang ganun. So, anong oras ka gising, di ba? Wala ka nang, tas nagre-rehearse ka pa the day before. So, parang yung pagod, ibang level. Tapos, magpe-pray ka na, Lord, please, give me the voice, give me the energy, the strength to sing for you. Kasi alam po namin na ang makakakita sa amin on this stage are people who are hungry to worship you as well. So, first thing I think personally is to ask the Lord to minister to us first. Salamat, Ate Winnie. And finally, Ate Joy. Thank you for the wonderful question. Sa ministry po kasi, sa akin personally, hindi po ako napunta rito because I'm qualified or, dapat or, wala po. Parang sa ministry, wala kang pwede ipagmalaki. Wala kang pwedeng panghawakan, kundi, I cannot help but just be humbled in front of God. Kasi, sino ba ako? Grabe, ang dami kong kasalanan, ang dami kong, alam niyo po, minsan nakakahiya. Alam mo yung, Lord, bakit? Bakit po ako? Pero,
Doon ko po nakita gaano kabait ang Diyos. Siguro po, isa sa gusto kong i-share sa inyo na experience ko sa ministry. Hindi po ako nandito dahil ang bait ko, kundi ang bait-bait lang ng Diyos. Kung di siya mabait sa akin, sa buhay ko, hindi po ako makakapaglingkod sa Kanya in any way. Pero the Lord has been truly good. And I believe sa lahat, kung hindi po tayo pwedeng may baoning sariling kabaitan, baoning ano. Pagdating sa ministry, ang pwede lang po natin panghawakan yung kabutihan ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng may, bagay ako rito, dapat ako dito kasi, I have qualifications. Wala po, zero. Ang bottom line lang po, the Lord is so good. So, yun po yung pangalawa. Ang una, baliktad din. Ang final po na gusto kong ibahagi sa inyo sa tagal po ng many years ko pong na pinayagan ako ni Lord na maglingkod sa Kanya is buhay ang Diyos. Totoo siya. At hindi sayang maglingkod sa Kanya. Sabi, hindi walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Sabi po sa Corinthians, diba? Sobrang, kung mahaba lang ang oras, ang dami-dami ko pong gusto ikwento sa inyo na hindi makapaniwala na mga, yung mga blessings na too wonderful to explain, na walang makakagawa kundi ang Diyos lang. No, so yun po yung mga bagay na pinatunayan niya sa akin. Kaya dahil doon sa mga pinagdaan ng lahat, I think nakakahiya na kay Lord kung magrereklamo pa ako sa dami ng pinayagan niyang malagpasan ko. Yung sinasabi ni Kate, ang aga magising, ang aga Naku, minsan parang, Lord, kulang pa. Kung may pwede ka pang maibigay, yung kinakantangan natin, no? Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, kulang pa kasi sa sobrang generous ni Lord, sa goodness niya. Kaya, wala tayong mapagmamalaki. Sana, nakakahiya naman kay Lord kung tayo magsasabi ng, ang aga naman masyado, or ang init, or ang lamig, or ano ba, yan lang bang pagkain, or ang hirap naman mag-commute, or wala po tayong pwede ikareklamo sa ministry kasi sa kabaitan lang po ng Lord, kaya tayo nakakapaglingkod sa Kanya. Kaya, yun po, God is good, and He is true, living, and nakikita niya lahat. At hindi po kailanman masasayang yung paglilingkod natin sa Kanya. Kaya huwag tayo manghinayang sa kung ano man yung gagawin natin para sa Kanya. Amen. Ang ganda naman ng closing ni Ate Joy. Naiiyak ako. Pang-closing talaga. Parang nakita mo talaga yung questions, no? Hindi niya nakita yung questions. Pero sobrang ganda ng sabi ni Ate Joy, it's all for the glory of God. All that we're doing here, not for ourselves, not even for the church, not for the name of the church, not for a pastor, it's for the Lord. And when we do that, we know that we are on the right track. So let's give glory to the Lord. Let's give Him a big clap offering. Maraming salamat po sa ating mga mama, ina, at tita. Yun po ang nakalagay, mama, ina, at tita, sa ating pamayanan. So let's all stand, and I think may kakanta. Wow! May kakanta. Sorry. Upo po kayong lahat. May kakanta po. Joke lang. Joke lang yung tayo. Papasukin po natin ang ating mga batang kakanta. Wow! Wow, surprise!
Palakpakan po natin ang mga young talents. Grabe, ang ganda ng mga boses. And a belated Happy Mother's Day. Ang eksena natin today. Ay. Okay, that wraps up our activity. Salamat. Flower for our host. Bigyan ng bulaklak, okay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga buhay ng ating mga invited resource person. Actually, alam niyo kung anong nakita ko? You are full of grace. Grace niyo ng, talagang grace ng Panginoon at saka talagang graceful yung mga natin, no, yung panelists natin. Pero talagang makikita natin doon, all by the grace of God. Anong common denominator ng mga resource speakers natin? Sila ay lahat workers at asawa ng? Asawa ng mga workers, no? Alam niyo po, ang totoo, ang mga kasama natin ito ay ang ministry kasi, mahirap siyang gampanan, lalo na sa mga asawa natin, nang hindi sinusuportahan ng asawa. Talagang number one ang support talaga ay nanggagaling sa asawa pagdating sa ministry. Alam niyo kung bakit? Sa sobrang dami na namin kinounsela ni Kuya John, gusto nilang magkasama sa ministry, kaya lang may to the point na hindi sila magkasama, naghiwalay, puro ministry. Kaya napaka-importante na calling, yung mga narinig natin ngayon, no, yung calling siya, alam mo na tinawag ka ng Panginoon at sinusuportahan ka ng asawa mo at ng family mo. Napaka-importante. Of course, even Pastor Ed Paras, di ba, kaya sila nasa ministry. Tayo pong lahat ngayon ay tatayo. Napakaganda. Praise the Lord. Salamat, Ate Kate. Ate Winnie, Ate Wenny, Ate Joy, maraming salamat po sa mga testimony. I-wrap up po natin to sa panalangin. Tayo po lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos sa aming Ama, nagpupuri po kami sa inyo at nagpapasalamat sa ministeryo na binigay nyo sa mga kababaihan. Lord, napakahirap gampanan ng pagiging nanay, ng ministry, ng work and family. Pero Lord, nakikita namin, Panginoon, yung grace nyo palaging nandoon. This is very special and very, very unique qualities, Panginoon, na binigay nyo sa mga kababaihan na kaya naming gampanan nito dahil sa lakas na nang bumula sa inyo. Panginoon, hindi lamang yung mga kapatiran namin na ministers ngayon, maging Panginoon yung mga nakikita namin ngayong kasama natin na maaaring nasa business side, may mga work, may mga hawak na companies, may mga full-time moms, may mga seniors na nag-aalaga ng apo. Lord, dalangin namin, Lord, dagdagan niyo po, Panginoon, ang aming mga lakas, Panginoon, para magampanan namin yung mga pinapagawa niyo sa amin. And we also thank you, Lord, for our partners, our spouses, sa mga asawa namin, Panginoon, na kasama namin sa ministry. Patuloy niyo rin po silang pagpalain, kung saan niyo po sila tinawag, even a different profession, maging sila man ay businessman, doktor, kung ano man, Panginoon. Alam namin na tinawag niyo rin po sila doon at gamitin niyo po sila, magagamit niyo po sila doon, Panginoon, lahat, para sa inyong kapurihan. Lord, hindi po namin ito kaya without you. We are fully dependent on you and by your grace, we can do this, oh God. We thank you, Lord, and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. So, salamat po and happy. Meron kayo, may follower na kayo yan. Pati mga tatay, sabi natin, no? Marami naman flower. Bigyan din natin sila tatay natin, yung mga daddy natin ng flower. Ayan. So, bigyan din ng flower. Ito, yung mga marami pa po to. Thank you.